Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Scorpio, be careful what you wish for. Ayan, kasi you never know, baka kung ano ang ma-wish mo, masabi mo ngayon, 'di ba? Yan ay ibibigay agad sa iyo ng divine. You never know, 'di ba? Kaya dapat kung ano yung i-wish mo, talagang yun ang honestly nasa puso mo, yun ang gusto mong mangyari, 'di ba? Kasi baka masurpresa ka na lang, wow, 'di ba? At pagsisihan mo. So, what else? You already know. Okay? Alam mo na. Kaya hindi na kailangang itanong pa. 'Di ba? Alam mo na kung ano ang nasa loob mo, anong nasa isip mo, anong magiging desisyon mo. Okay? Kaya go for it. 'Di ba? Huwag mo nang patagalin. 'Di ba? Kung kinakailangang sabihin na para hindi na rin nabibitin yung mga nag-aantay ng inyong sagot. It is not yet certain, no? For some of you, ikaw, ang iba sa inyo, alam mo na kung ano, but for others, it's not certain yet kung anong direksyon na tatahakin ng iba sa inyo. Kasi nga, 'di ba, collective reading ito. Always remember that kaya hindi lahat ng mensahe dito magre-resonate sa'yo. Merong mga messages dito na para sa'yo at merong mga mensahe dito na hindi para sa'yo. Kaya just take as it resonates, okay? Kung anong sumasakto sa inyong sitwasyon, ano yung sa tingin ninyo mensahe para sa'yo, take it. Kaya nga, dapat na laging sa panunood ninyo or pakikinig ninyo ng mga readings na tulad ng ganito, always use your intuition. Okay? Para na ma-figure out mo kung ano yung para sa'yo at ano yung hindi. Okay? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have the elephant spirit, learn from the past. Alright? Matuto daw kayo sa naging experiences ninyo in the past, yung mga nakaraan. At kasi 'di ba lahat talaga na nangyayari sa buhay natin may rason 'yan, may dahilan kung bakit nangyayari. Ang pinakamahalaga do'n, kung ano man ang mga pinagdaanan natin, ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, meron tayong natututunan wisdom, meron tayong natututunan lesson from the past. Kaya kung ano man ang mga lessons na maaaring napulot ninyo or natutunan ninyo sa mga nakaraang pagkakataon, just keep it with you, bring it to your current situations at maaaring yan ay pwede ninyong i-apply, 'di ba, sa buhay ninyo at this time. So, what else? We have love is all around. Okay? Maybe you are going to be super feel loved sa ngayon. Baka marirealize ninyo na maraming nagmamahal sa'yo. Baka ma-realize ninyo na meron palang mga tao dito na kahit hindi vocal about their feelings towards you or ano man ang pagmamahal nila sa'yo, maaring kung hindi man sila vocal para sa'yo, but at least, 'di ba, siguro makikita mo 'yan sa ibang pamamaraan. Kasi iba-iba din yung love language ng mga tao, hindi ba? Merong mga hindi vocal pero ipapakita sa'yo by doing service. Pagsisilbihan ka, pagsiservisyohan ka, ganyan. Ang iba, hindi masalita, 'di ba? Hindi rin maserbisyo pero maregalo, 'di ba? Mapagbigay ng material na bagay, yung mga gano'n ba. Kaya iba-iba, 'no? Kaya ba maaaring may experience mo 'yan sa ngayon, 'no? You will be experiencing different kinds of pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa'yo, you know? So we have clear out the clutter.
Okay, panahon siguro ngayon ng paglilinis. Pupuwedeng plano mo 'yan, 'no, maaaring nakaplano ka na around this time, ikaw ay magde-declutter ng iyong bahay, magde-declutter ng office mo, ng workplace mo, ganyan or siguro mag-o-organize ka ng mga kalat, ng mga gamit sa bahay, ganyan. So, this is really good, no, na you are going to declutter your living space. Kasi malaking epekto, 'di ba? Ang nakikita ng mga mata natin, malaking epekto 'yon sa nararamdaman natin. Kapag makalat ang paligid, 'di ba? Makalat, magulo ang nakikita ng mata natin, pati yung pag-iisip natin parang naguguluhan na din. Yung damdamin natin parang ang bigat na din, 'di ba? Kaya maganda 'yan na you are going to clear out the clutter sa living space mo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap, ano pa ang mga messages sa buhay mo ngayon. Ano pa ang mga mensahe, energy surrounding you. So, we have 3 of Fire. Wow. So, papunta ka sa pag-asenso na. Scorpio, you're heading towards expansion, you're heading towards pag-asenso, pag-angat sa buhay, papunta ka na sa pag-level up, no, ng inyong pamumuhay, pagle-level up ng inyong pag-aaral, pagle-level up ng kung ano man ang sitwasyon sa ngayon na maaring pinag-focusan mo, no? Other areas of life that you've been focusing on. And may mga goals kayo and visions that tutuparin mo na sa ngayon. Maaring may mga pinagplanuhan ka na ngayon you're going to start rolling out your plans, kung ano man ang mga steps na gagawin mo, sisimulan mo na yan sa ngayon. Kaya, good for you. Travel also is very imminent for some of you dito, Scorpio. Kaya kung saan ka man papunta, for whatever reason, good luck sa'yo at mag-iingat kayo. So, we have the King of Earth. Ayan. So, si King of Earth, this is someone ano, na very successful na sa kanyang money, career, and finances. This person, very successful na siya, very prosperous, very abundant. Nakarating siya dito because, sa sipag at tiyaga. No, sipag at tiyaga, hinaluan ng swerte, tinake advantage niya yung swerte, kaya ayan, nandiyan na siya sa pwestong talagang nakakaluwag-luwag na siya. Mataas na ang posisyon sa trabaho, maaring may successful na business, pwede rin na siya ay yayamanin na, marami ng savings. So, o pwede na ang iba sa inyo katulad na ni King of Earth sa ngayon ang kalagayan, ang sitwasyon, 'di ba? Kaya ganun pa man, 'no, mayaman ka na, mapera ka na, pero hindi mo lang sinasarili yung pera, 'no? Hindi mo lang sinasarili yung mga blessings na natanggap mo. But you are also generous. You are very mapagbigay, kaya mas lalo kang bibigyan ng divine universe, mas lalo kang siswertehin, mas lalong dadami ang blessings mo because you are generous and you know how to share your blessings with other people. Kaya good for you. So we have 4 of Air. Ayan. So si 4 of Air, this is a time for pagpapahinga, relaxation, panahon para mag-rest, panahon for reflection, for contemplation, meditation, ganon. Okay? Kaya Scorpio, ang iba sa inyo sa ngayon kasi pwedeng kayo ay pagod na. Maaring kayo ay napapagod na, maaring kayo ay nahihirapan na, maaring kayo ay hindi na nakakatulog, maaring kayo ay hindi na nakakapag-isip ng maayos, hindi na nakakapag-isip ng mabuti. So, pupuwedeng may mga gano'ng sitwasyon ang pinagdadaanan ng iba sa inyo. Kaya, panawagan ito sa inyo na time out muna. Okay? Atras ka muna sa kung ano man ang inyong pinagkakabalahan. Time out ka muna at mag-focus ka muna sa
pagpapalakas ng iyong katawan, pagbabalik ng sarili mo sa balanse para mas maging productive ka, mas makakapag-isip ka ng mabuti, magkakaroon ng direction, enlightenment, ng gano'n. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.